Rural Rising Philippines ay isang grupong tumutulong sa ating mga magsasaka upang maiwasan ang mga ganitong mga insidente. Yes. Ito ay sa pamamagitan ng ginagawa nilang rescue buy na sistema. Ano nga ba ito? Itong Rural Rising Philippines. At itong sistema ito na nakatutulong sa ating mga magsasaka. Yes, syempre alamin po natin yan mula mismo sa mga founder ng Rural Rising na sina Ace Estrada and Andy Estrada. Welcome to our Net 25 Studios! Ayan, Sir Ace and Ma'am Andy. Miss Andy, kailan tayo nakita? Lagi kang umiiyak. Lagi nang iniiyakan yung mga magsasaka. Oo, talagang malaki ang puso niya. Hello po, ma'am. Kasi Welcome back. Welcome. nila Opo. personally. Hi, sir. Hello, sir. Namimit nila personally yung kanilang mga yung kanilang Pagitnaan mga... natin Dito po sila. sa gitna. Ayan. Namimit nila personally yung ating mga magsasaka na tinutulungan nila. As in, lumalapit sa kanila, nagme-message sa kanila sa Facebook. And kailan po nag-umpisa ang Rural Rising Philippines? And ano po ang naging dahilan ng pag-organisa nito? Yes, Miss... Sir Ace. Sir Ace muna. Sige, Sir Ace muna. So nagsimula ang Rural Rising ng 2020. It's a baby ng pandemic. Yes. Accidental. Nasa Baguio City kami. Nakita namin yung mga gulay tinatapon. We posted it on social media na bakit ganun. And then maraming taong gusto nang tumulong bumili ng gulay from the farmers. So 3 years later, we were able to move millions of kilos of vegetables na. Rescue buys. Galing-galing! Walang wastage, walang spoilage, maximize ang lahat ng na-invest. Yes. Hindi ba? At marami tayong mga kababayan na tutulungan. That's right. That's Opo. right. And then itong ating, itong sistema natin, itong rescue buy na system, how did this come about? Paano po ito? Ma'am Andy. Yeah. Sige. Okay. Si Ma'am Andy na salita. Alam itong hinahanap. Ito na siya ngayon. Yes. Nung una po kasi, ang akala po namin, parang straightforward, hindi kailangan ng gulay, kukunin dun sa pwedeng angkatan, and then idadala. Pero po siguro mga 2 months po namin ginagawa, nakita namin, marami pala at malalim ang problema ng agrikultura. Yes. Hindi ko na po isa-isahin. I'm sure nakikita niyo po sa mga balita. Pero isa po yung nakatawag ng aming pansin, yung nakatambak na, I think that the first time was the kalabasa sa Saragossa 3 years ago. Na siguro po nakita nyo, nangyari na naman recently. So, ibig sabihin, every year, every season nangyayari po. So, Ibig sabihin, my friend, hindi na susolusyonan yung problem. Yes. And it's getting worse, no? Kasi parang, kada ko nakikita sa post nyo, parang, bakit ganun? Bakit parang Hindi walang matapos-tapos. action? Yes. Hindi matapos-tapos. Ang ating power couple na ito, they go to the provinces. They go to the provinces at kumbaga, nire-rescue nila. Nagkakaroon ng intervention. Binibigyan ng intervention po ang sitwasyon ng mga supply ng mga produce natin, ng mga gulay natin doon. And usually, saan probinsya po kayo bumibili ng mga gulay at prutas at nagre-rescue ng mga prutas at So gulay? mainly, Northern Luzon and Southern Luzon, buong Luzon. Pero nakaabot na tayo ng Visayas and Mindanao, Guimaras Island. Even yung mga mangga ng Guimaras, nire-rescue. Yes, my friend. Lahat ng klaseng maiisip mo, pang pakbet, pang chapsuy, lahat. Opo. Sir Ace, Ma'am Andy, ano po ba yung lantaran, yung talagang yung sa unang tingin nyo, unang pagkaka-assess nyo, ay naging dahilan ng ganitong klaseng hindi ba tapos-tapos na sakit ng wastage? Dami kasi. Mahaba-habang sagot to. But siguro yung mga basic na lang, Miss Andy, talaga. Yung mga talagang... capsule. Ayan. capsule. Yes. I think po yung systemic problem natin, yung geographical makeup natin, malalayo ang probinsya. Yes. Dito sa urban areas, maraming population na nakikita nyo, ang daming nahihirapan. Mahal na mahal ang gulay ngayon, napakataas ang presyo. Pero bakit doon sa farm, napakababa ng presyo, tambak. Hindi ko na po babanggitin yung epekto ng egay recently, pero on the whole, parang distribution gap. Meron pong mga suki na yung ibang farmer. Meron ng mga talagang buyer na doon na lang. So yung mga ibang nagtatanim na walang connection na gano'n, na network na gano'n, talagang nahihirapan Tapos sa pagbenta. wala ring warehouses. Yung pa, walang warehouses. logistical cost, Logistical ang cost, taas ng gasolina. and also ang mga roads and highways natin, ang pag-transfer ng mga produkto. Mahal. Opo. Mahal. One more kasi yung gas. Delay. Yes. Tapos hindi po lahat ng
farm or magsasaka kayang magbayad ng Tama. transport. Yes. Layo rin naman kasi. Tsaka aminin mo, di ba, Miss Sandy and Sir Ace, yung ating mga magsasaka, bilang ang mga magulang ko ay magsasaka, no, yung kanilang pinagtatanim, inutang nila. Exactly. So pag na-devastate yan ng bagyo or kung anumang disaster, lagi silang lugi. Uutang sila uli. So hindi sila nakakabangon talaga. Ayan, tumatayo ba lang yung Yeah. Generational debt. Promise talaga. So, natutuwa ako na may ganitong klaseng organisasyon na kumbaga, makialam tayong lahat. Yung mga kababayan natin na May say tayong nakakabasa, yes, kayo rin po ay pwedeng makatulong. May Yung karapatan a little tayong tumulong. help na bumili ka ng 3 kilo, 2 kilo Opo. ng na-rescue nila ay malaking tulong, my friend. And then, ang mga gulay natin, ang prutas, saan po natin ito successfully na nadadala? So bago po naman natin angkatin, natutulungan na po tayo ng grupo at lahat ng sumusuporta sa Rural Rising. At pwede po nilang pick upin sa 3 hubs na natin. Yes. Taray ng dalawang yan, dati isang hub lang yan. So, meron kaming Ruri North, tinatawag sa Congressional. May Ruri South sa Alabang Town Center. And Ruri Central sa Mandaluyong. Sa Vida Center. Ito yung mga lugar na binigay sa atin ng Ayalalan, ng Navidalan. Tulong nila sa mga magsasaka. Yun. At dahil doon, may nakapansin sa kanilang mga malalaking kumpanya na sumusuporta sa kanila. Talaga, my Galing, friend. ang Pag galing. meron kang magandang ginagawa, talaga naman, merong mga tao na ganun din pala ang mind, na gusto rin makatulong, natutulong din sa'yo. Like-minded Yes. individuals That is and right. companies, hindi ba? Na talaga namang isa lang ang puso Yes. tungkol dito. Ano po? That's right. Balita po namin, ito nga po, gaya na nabanggit niyo po, humigit ko mo lang 3 years na and Yes. getting stronger every year po. Ang Rural Rising Philippines, naramdaman niyo po ba ang impact nito, yung efforts That's niyo your po question. on a national level po? I'm sure. May passer na nga sila, my friend. Oo nga eh. Pati passer, napapansin sila. Ay, part Hello naman sa po mga yan ng bashers. ating Yes, kapag good nagiging morning po successful. sa kanila. Ma'am Ann. Yung pong impact, ako napakasarap pakinggan. Relative po dun sa pamilya na tutulungan natin na maangkatan ng gulay at kung saan mang komunidad nakakapunta ang ating mga gulay at donasyon at sa mga tao o pamilyang kumakain, meron po. We're very proud and sure na sa tulong po ng lahat, talagang meron. Pero on a national scale, honestly, we're just scratching the surface po. Yes, Talaga, napakalaki ang kahit problema. milyon-milyon pa yung naangkat namin and then 3 years na walang tigil, araw-araw po natin ginagawa. So I think, ang gusto lang sabihin ni Miss Andy ay, can we copy and paste this? Sana maraming ma-inspire Diba sa, at yung gagaya. gano'n? Diba sir? Iba't Yeah, ibang go sir. region. ano? Yes, sir. Yes, sir Ace. And we have to go beyond the rescue model. We should be able to process the vegetables para maging powder sila sa panahon po ng bagyo. Meron po silang pupuntahan ng mga stores na bibili na nakalata, nakabote na vegetables. masustansya Na masustansya na binili sa panahon na bagsak ang presyo ng gulay. Para po mas maganda ang presyo ng mga magsasaka. So this is the envelope we're trying to break out of para po maging mas sustainable ang lahat. Ganda nun ah. Yung maliban, Gusto ko yan. kung hindi Gusto mo po yan? rescue buy, kasi po yung rescue buy parang, honestly, meron siyang connotation na may crisis, di ba? Yes. Or we want to be able to promise to the farmers na ito, meron na tayong parang Sure. regular flow and then Yes. pwede na nating ipangako ang pag-asa sa kanila and na hindi base sa kalamidad o Yeah. base sa up and down ng presyo sa merkado. Tama. Pwede na tayo magkaroon ng, alam niyo po ba yung stability and sustainability na pwede nating That's ipangako sa kanila and pwede na lang i-project yung 6 months, 1 year. Hindi That's yung right. parang po kasing sugal Oo. Every time magtatanim sugal sa kanila Correct. At hindi lang yun, my friend. Dahil sa nangyayaring yun, kagaya yun, yung hirap ng ating mga magsasaka, natatakot yung mga future nating magiging mga magsasaka. Yung pang That's right. nakakalungkot doon. That's right. Totoo yun. Ang gusto ko rin po malaman, kumusta naman po ang, I am so sure, kung ang mga malalaking korporasyon nga, mga reputable corporations, napansin na kayo, I'm sure, natitimbrihan nyo na rin po, halimbawa, ang DA, ang ating gobyerno, ano na ba po kayang say nila? Meron na po Nagtingilan Ano po ba ang ating mga... Abay pa, meron tayong plataforma rito, maaari po tayo manawagan. Hindi tayo, ano lang naman, makikiusap lang naman sila. sige, go. Ano naman yan, my
friend. Very good na po. Yes. I mean, di ba, ang ganda ng effort, ang ganda nga. Ano ko ba, wholesome yung show? Yes, sir. But we are very Pakikiusap. positive here. We are very positive. But Well, to be we make, fair. please, you have this Yeah. platform po para po... To be fair, the To DA be is helping fair, us opo, with the DA, trucks that's needed. Ang dami pong programa, pagtitignan mo talaga yung, and kausapin mo lang sila, they're willing to help. Yes. Meron po silang mga standby Yes. na solusyon. It's just that, Yeah. paano kung hindi ka lumapit? Yes, So yun yes. lang. So talagang dapat kung may boses o may tulay na nag-uugnay sa resources ng ating pamahalaan dun sa mga tao sa baba. So yun lang po yung sistema nagkakaroon. Again, distribution gap, communication gap. Merong programa na ilalantad and then hindi po lahat nakakakinabang kasi wala silang access. Yun. Pero alam mo, one of the more Accessibility. yes, right. Yes, sir. One of the more exciting things we're doing is we're talking to the SWD Good. para mag-participate ng Rural Rising sa kanilang food stamp program na magbibigay sa mga lowest 1% ng gulay. If they come to us to claim their gulay every month, we can put whatever rescue vegetables are in there. And then yung grupo can even put extra clothes or extra things needed para regalo ng mga member sa mga kukuha. If there's anything na Yeah. proud po ang tayo Yeah. sa Rural Rising is naging, alam niyo po, plataforma tayo ng pagtulong. Hindi Yes. lang po yung pagbili na parang exchange or parang Yes. trade, kundi Yes. yung naipapahatid pa po ng mga membro yung tulong pababa Yes. sa The kindness countryside. industry, kumbaga. Actually umiikot eh. Yung Yes. tulungan, umiikot. Yes. Kasi pati tayo na hindi nakakatikim ng mga produce na maayos, nakakatikim tayo. I am now encouraged and inspired kasi at least yung DSWD, Yes. tumutulong in Yes. close partnership with you. And then, baka naman ang DSWD, maaari nyo naman, total, kaahensya nyo naman yung mga iba mga sakay natin dyan. Baka pwedeng tapik-tapikin na nila, DA, tapik-tapikin na nila Mag-email lahat. blast na naman po tayo, di ba? Teknolohiya naman dito, talaga naman Yes, ikalat true. naman po natin ang advocacyang ito. Hindi po ba Correct. kasi po, ang kailangan lang naman talaga Awareness awareness at tenga at aksyon, di ba? We walk the talk, hindi po ba? At ito pong ating mga kababayan, narito at ready na tumulong, nagbibigay ng kanilang oras at panahon at buong buhay nila, di ba? Yeah. Para po sa ganito, para po sa mas nakararami, baka naman po meron tayong oras na i-reinforce pa po natin. Ano po? Beautiful advocacy.